So for today's video, dito tayo sa Los Recuerdos, may ayos na akong kasal. So kita nyo na ang dami kong dala-dala. Yan ang reason kaya medyo mahal ang pag may makeup, dahil dami ko ding dala, yun transportation pa namin. So bago tayo punta sa venue, yan, mag-set up na tayo. Dito na tayo sa venue. Yan, makikita nyo naman kung gaano kahirap po ang pagiging makeup artist, bukod sa dala-dala po namin ng aming lamesa, yung aming upuan, and then ang aming pag-set up. Before kami before event namin, mas advanced kaming mga makeup artist ng mga 1 hour or higit pa, kasi nga dahil lalo pag ang makeup artist is maraming mga abubo tulad ko na nasanay ako pag nagbe-bride ako is talagang todo set up ako, dahil nga hindi ako makapag-makeup na hindi maliwanag, dahil hindi ko alam kung ano yung pag parang nakukulangan ako sa pag-makeup pag wala akong mga lights, dahil nasanay ako sa lights. Kung napapansin nyo, yan yun yung mga ko na mga bagong pailaw ko, dahil yung hindi ko pa afford doon bumili ng mga ilaw, maliliit lang aking ilaw, yung talagang mumurahin lang. Sa ngayon naman po, nakakabili na ako ng mga makeup tools. Sa tools pa lang, pag set up, abutin ako ng 30 minutes dahil 5 stand, 5 ilaw ang ginagawa ko. Bukod po kasi sa pag-set up, isa-isa mo siyang ilalagay yung mga panel light, mga twin light, yung ring light, and then pagkatapos mo ilagay yung mga light na yan, makikabit sa kanya ulo ng stand, ilalagay, sasaksak mo naman yung mga yan extension. Yung nakita yung pamangkit ko yan ng assistant ko. Mas maganda yung assistant ka, may kasama kang magbubuhat. Minsan siya taga-video ko dahil medyo may alam siya sa pag-video, magaling siya kumuha ng mga anggulo yan, dahil nga and then training ko din siya sa mga makeup, dahil halos dalawa silang pamangkin ko na marunong na rin mag-makeup. Sabi ko sa kanila, kailangan yung matutulong mag-makeup kung kasi in case na may mangyari sa akin o kung sinong magkaka-interest sa inyo mag-makeup, pwede nyo malahin yung aking mga gamit, at least na sila mahirapan mag-ano ng aking gamit. Tinuturo ko sa kanila paano gamitin yung mga ilaw na yan. Then ito naman yung aking bagong mirror, yan, pang-apat na mirror ko lang yan. Masyado akong addict sa makeup tools. Kung napapansin nyo, kung friend nyo ako sa Facebook, medyo addict ako sa mga tools. Bukod sa mga tools, pag after ng tools namin, ayan, mag-prepare naman ako lang, yan, upuan, and then yung mga ating makeup. So makikita nyo naman, may mga lalagyanan tayo ng brushes para plus presentable siya, hindi siya makeup brush mismo. Pero usually pag wedding naman, yung ordinary wedding, ang dala ko lang, bag lang talaga, din yung lalagyan na yan. Yan na yun, hindi na ako nagdi-display. Kumbaga, mas malinis kasi pag magbabride ka, medyo may setup ka, and then mas elegant tignan, bukod sa masusulit nila yung bayad nila sa bilang makeup artist, presentable, and then maganda yung pagpipicturean nila, and then nakarelax sila. Kung napapansin nyo naman, medyo pinas-forward ko yung pangyayari dahil medyo mahaba nga po yung proseso ng pag-set up. Bukod sa pag-set up po kasi ng tools, kita nyo naman, ang susunod yun yung set up ng mga gamit, yung spray net, yung alcohol, yung wipes, yung tissue, and then yung mga hilera ng foundation, kung anong tone ang ilalabas natin, yung mga palette, and then yung mga iba pang makeup na gagamitin natin. Actually sa mga palette naman, isang palette lang nilalabas ko, kasi usually naman yung isang palette na maliit, nakakalaman na yun ng 12 na color. So pag nag-eyeshadow naman ko, kasi mga 5 patong, so ganoon ako mag-eyeshadow. Ayoko mag-eyeshadow ng isang patong lang. So ganoon ako mag-blend sa mga eyeshadow, din sa mga pangkilay. May marami din akong nilalagay dahil usually ang ginagamit ko pag sa wedding, pag may pictorial, pag umaga, naglalagay ako ng pigmented, puro water based na foundation, mula pang kilay hanggang sa lipstick, mga pigmented. So hindi ako mahihirapan dahil nga kahit mapagpawisan yung ating client, hindi siya masyadong hulas. Ganyan kahirap ang pagiging makeup artist. So this naman, ito yung ating bridal golden wedding nga to. So ito yung ating bride, siya unang sinimulan ko yan habang nagme-makeup ko yan. Nilagay ko sa stand yung aking phone actually. So yan, tinitingin ni bride yung kanyang mukha ko okay ba, dahil nga ang kasal po nito is 3 PM. So may photoshoot na ng mas early morning. So morning look muna itong ginagawa ko sa kanya.
As you can see naman, gumagamit ako ng disposable para sa lid o pang sa pang-brush ng kilay para safe din yung ating mga gamit, hindi basta-basta yung kung sino-sino lang yung ina-apply natin yan. So after ng makeup ng ating bride, ayan, so mag-start din ako sa hair, sa kanyang hair. Dapat pag makeup artist ka marunong ka talaga magbuhok. So yan, sinection ko lang yung kanyang hair ng ating client and si madam, and then pag na-section kong ganyan lang, pinapasaksak ko lang rin sa kanya assistant yung yung aking plancha. Ayan, so nakikita nyo naman ganun. Pinas forward ko na rin para medyo mas mabilis ng proseso at hindi tayo matatagalan. Ayan, as you can see, yung nasa loob ng nung pinakaloob ng hair niya is parang tinago ko siya dahil papatungan ko nga siya ng hair extension. Then kinakausap ko din yung ating client para habang inaayusan natin, in-interview natin, kasi kailangan pag yung magme-makeup tayo ng ating bride, kailangan makuha natin yung loob niya para pagkagaalan kayo ng loob at magawa mo sa kanya yung mga gusto mong sabihin, kung bakit ba niya yung ganitong ayos o ganito yung ayos sa mamaya, para at least comfortable kayo sa isa't isa. So this part naman mga kayami, naglalagay na ako ng hair extension ni madam dahil nga short hair si madam, kapapariban lang din niya. So sabi ko kay madam na ayan, maglagay tayo ng hair extension dahil photoshoot naman para medyo mag-iba yung look, and then bumata ng 20 years si madam. So tuwang-tawa naman si madam dahil nga medyo naaliw siya sa akin dahil madaldal daw ako. Ayan, so napakabait ko lang, maganda daw yung niya sa akin, approach niya. So makikita niyo naman yung gaano ako ka tawag mo, joyful. Yan, joyful bang tawag dun. So as you can see, ganyan si madam, ayos ko yung hair, and then tsaka natin siya ayusan ng bongga dahil first look niya to, and then iriritas na rin siya natin mamaya. So ang sinunod ko naman ang anak ni madam, makita nyo, ito yung anak niyang babae, dahil bali dalawa yung anak niya, lalaki at babae. So pagkatapos ni madam, inayos ko na rin yung kanyang anak, na-curl ko na rin yung hair niya, ako din ang gumawa niyan. So kikita nyo naman, nagkakamukha ni madam yung kanyang anak. Ayan, naglalagay ako ng lipstick, and then patapos na rin ako dyan para kasi kasabay ni madam na magpo-photoshoot yung kanyang mga anak.